Mainit na naman ang galawan sa NBA dahil lumulutang ulit ang pangalan ni Giannis Antetokounmpo sa trade rumor discussions. Ilang insiders ang nagsasabing posibleng ma-involve si Giannis sa panibagong major move at syempre, hindi mawawala ang Los Angeles Lakers sa listahan ng mga posibleng destinasyon. Kada season may bago talagang pasabog ang NBA para mapataas ang viewership. May biglaang storyline, may sinisindihang rumor at ngayong taon mukhang ang Giannis to Lakers ang pinakamatunog. Pero habang maingay ang usapan, ang mas malaking tanong ngayon ay kung realistic ba ito at kung sakaling mangyari, magiging contender na ba ang Lakers lalo na't umiikot na ang sistema sa superstar playmaking ni Luka Doncic. Sa ngayon, si Austin Reeves ang pinaka-consistent at pinaka-natural na partner ni Luka. Maganda ang spacing, malinaw ang role distribution at solid ang chemistry nilang dalawa. Pero kung ipapasok mo si Giannis, ibang klaseng dynamic duo ang pwedeng mabuo. Ayon sa ilang analysts, maganda ang theoretical fit dahil si Luka ang magiging primary control sa offense habang si Giannis naman ang magiging finisher at gravity creator sa loob. Kapag nag-collapse ang depensa para pigilan si Giannis sa loob, automatic nagkakaroon ng mas malinis na looks ang shooters. At kapag kay Luka naman nag-focus ang depensa, nagiging open lane si Giannis para umatake sa basket. Sa papel, magandang combo, pero hindi ibig sabihin nito na solved na ang lahat. Ang problema ngayon ng Lakers ay hindi talent, kundi playoffs execution. Oo, posibleng mataas ang standing nila sa regular season. Maaring nasa top 2 sila ng West kung consistent ang health at performance. Pero pagdating sa playoffs, mas mabigat ang scouting, mas mabagal ang pace, mas targeted ang depensa. At kung titingnan mo ang current roster ng Lakers, kahit may Luka Doncic sila, hindi pa talaga sila umaabot sa tier ng Boston, Denver o kahit Oklahoma City pagdating sa system discipline. Kailangan nila ng mas solid na structure, mas organized na spacing, at mas malinaw na defensive identity bago sila tawaging true contender. Marami pang analysts ang nagsasabing ang Lakers layon ay masyadong drive-heavy at isolation-dependent. Sabi nga ng ilang experts, halos pareho sila ng OKC pagdating sa drive-to-the-basket mentality. Madalas, individual brilliance ang bumubuhay sa offense, hindi structured plays. At dito pumapasok ang sikat na komento ni Kobe Bryant tungkol sa modern NBA. Sabi ni Kobe, marami sa mga teams ngayon ang hindi alam ang tunay na pwesto nila sa court. May clip pa nga kung saan sinabi niya na minsan parang accident plays lang ang nangyayari. Kung kanino mapunta ang bola, siya na. Walang solid na system, walang disiplina sa spacing, walang tiyak na play destination. The thing about the triangle offense which makes it so deadly is that it gives you a structure. And within that structure, you have complete freedom. And so even though defensively you know what it is, the sequence that we're executing, we have counters to it. Counter to everything. And we all know them. It's hard to beat that. Yeah. Phil can start out and say, we want to run center opposite. That's the sequence we want to start with. But now if you deny the wing on that center opposite, that plays off. Now we have counters that come around that. Yeah. So like these players now play accidental basketball. And it drives me and Phil crazy because it's all penetrating pitch. You may make the shot, you may not. You have no idea who's going to be open or whatever. It's accidental basketball. We play basketball with purpose. If I got the ball, if Derek Fisher's on the wing, I'm at the top, I know by scouting reports that you guys like to deny the top. Yeah. All right, cool. Deny the top. I'll move up a little bit more, drag you out. Here comes Ori stepping in the hole. Catch it. Here I go back door. There's the drop. Off I go. At sa totoo lang, kung titingnan mo ang laro ng Lakers minsan, makikita mong may katotohanan ang sinabi ni Kobe. Kung papasok si Giannis, oo, magdadala siya ng massive improvement sa athleticism, pressure at star power. Pero hindi ibig sabihin nito na automatic championship favorite ang Lakers. Kailangan pa rin nilang i-address ang depth, shooting consistency at defensive stability. At higit sa lahat, kailangan nilang magtatag ng mas mature na system para maging sustainable ang laro nila, lalo na sa postseason kung saan naghihintay ang pinakamalalaking adjustments. Ngayon, ikaw na ang tatanungin ko, kung ikaw ang Lakers, itutulak mo ba ang trade para kay Giannis kahit malaki ang magiging kapalit? Fit ba talaga si Giannis kay Luka o masisira ang chemistry ng current roster? At sa tingin mo, magiging contender ba sila kung mangyari ang move na ito? I-comment mo sa baba kasi gusto kong marinig ang analysis ng bench reaction community.